Bahagya niyang pinagdikit ang kanyang mga labi. Pilit na iniiwas ang tingin mula sa gwapong mukha ng lalaki. Tito, ako nang bahala kay Gabriel. May oras ka pa para pumunta sa kumpanya ngayon. Tama. Sa kanyang matinis at inosenteng boses, sumuporta siya kay Shera. Hindi naman kita sinundan nung nakipag-date ka kay Tita Marlene. Kaya dapat igalang mo rin ang oras namin ni Shera na magkasama. Nang marinig ang pangalang Marlene, saglit na huminto ang magulong tibok ng puso ni Shera. Bago tuluyang lumamig at nanahimik, oo nga naman. Ano man ang nararamdaman niya para kay Eros, kailangan na niyang kalimutan agad. May nobya na to. Kahit pa hindi siya pinagsabihan ng kanyang lola na huwag umibig sa kanyang tito, hindi niya dapat pang nasaan ng pag-aari na ng iba. Kung hindi, ano ang pagkakaiba niya kay Evelina? Gayunpaman kahit siya ang unang umiwas ng tingin na natili pa rin ang tuwid at matalim na tingin ni Eros sa kanya. Ang ganitong klaseng titig ay nagbalik ng mga alaala ng mga sandaling nagpapaalala sa kanya na minsan na siyang nahulog sa lalaki. Kailangan niyang pigilan ang kanyang puso bago pa siya tuluyang malugmok sa maikling katahimikan. Napansin ni Gabriel ang kakaibang tensyon at mas lalo niyang sinubukang itaboy ang kanyang ama. Daddy, papasok na kami ni Shera. Ingat ka na lang. Matapos sabihin yun, marahang tinapik niya ang balikat ni Shera bilang senyales na ibaba siya. Nang maitayo na siya ng maayos, mabilis siyang hinila ang babae at tumakbo palayo. 1 metro, 2 metro, 3 metro. Dahan-dahang lumingon si Shera at sa kanyang pagkadismaya, nakita niya sinusundan sila ni Eros. Mabagal to naglalakad sa likuran nila, ngunit napakalakas ng presensya nito. Walang balak umalis. Wala akong maiisip kung paano tuluyang makakawala at mukhang napansin niya ng ibang mga bata at kagad siyang pinalibutan. Gabriel, Miss Tati Ganda, ang galing-galing ni Gabriel sa exam ngayon. Anong magiging reward mo sa kanya? Kabilang sa mga batang lumapit kay Shera, may isang napakagandang batang babae na nakasimangot at puff ang pisngi. Itinataas ang kanyang palda at galit na humarang sa dinaraanan ni Shera. Tumingin ito na nakanguso sa kanya at sinabing, Auntie, kahit na maganda ka, dapat si Gabriel makahanap ng kasayaw ng kapwa niya bata. Hindi mo yata ako pinapansin. Habang ito ay nangyayari, kinuha ni Gabriel ang kamay ni Shera. Ang maputlang pisngi niya ay may bahid ng pamumula at mahinang sinambit. Lumayo ka, gusto ko si Shera na maging kasayaw ko. Nang makita ito, agad na naintindihan ni Shera ang lahat. Sa itsura ni Gabriel, normal lang na magustuhan siya ng isang batang babae. Pero bakit may ganitong kalungkutang nararamdaman siya sa mata ng batang babae? Parang anak na niya. Habang ang batang babae tinitingnan si Shera na atat na makitang lumayo siya at nang makalapit to sa batang si Gabriel. Ang nguso ng bata ay nakanguso sa kanya. Napagdesisyon na ng batang babae na magsikap. Nagtipon ng lakas ng loob at may hinahong pinaghihiwalay ang mga kamay ni Shera at Gabriel. Ngumiti si Shera at kumindat sa galit na si Gabriel. At pagkatapos binaba ang kanyang tingin upang obserbahan kung anong susunod na gagawin ng batang babae. Sa loob ng ilang minuto, ang matapang at matalinong kilos ng batang babae ay nakatanggap ng pansin mula sa mga magulang na huminto at nag-uusap. Tumingin sila kay Eros at pagkatapos kay Shera na may konting duda sa kanilang mga mata, iniisip kung sino sila. Ang mga malalaking mata ng batang babae ay kumikislap at kusa nitong hinila. Ang kamay ni Shera, itinulak siya ng isang hakbang pa at mahinahong inilagay ang kanyang kamay sa malalaking palad ng lalaki. Bago makapag-react si Shera, unang naramdaman ng kanyang mga daliri ang manipis na kalyo sa palad ng lalaki. At ang init na dulot nito ay nagpatigil sa kanyang puso. Nais niyang umiwas pero nasakol na siya. Ang batang babaeng ito ang daming alam. Ang babae ay nagkataong humarang sa kanyang daan ng pagtakas. Itinuro ang gwapong lalaki. Hindi niya namalayang nasa likuran na niya at seryosong sinabi, dapat kang sumayaw sa parents' dance kasamang gwapong daddy ni Gabriel. Huwag kang kumapit kay Gabriel na parang bata. Basta na lang siyang itinaboy ng bata patungo kay Eros. Nahiya si Shera at hindi niya magawang tignan ang ekspresyon ng lalaki. Sinubukan niyang hilahin pabalik ang kanyang kamay, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito gumalaw kahit na konti. Mr. Bustamante, nahihiya at naiinis siya, kaya palihim niyang dinagdagan ang puwersa sa kanyang kamay. Umaasang makakawala mula sa pagkakahawak ni Eros sa kanya. Bakit? Tila alam na ng lalaki ang sagot ngunit nagtanong pa rin. Nakatingin sa kanya mula sa itaas
habang ang magnetic na boses nito ay lalo pang nakakapang-akit sa kanya. May halong sinasadyang lambing. Muling bumilis ang tibok ng puso niya. Sanay na siya sa pagiging magiliw sa kanya ng mga lalaki. Ngunit ang hindi niya matanggap ngayon ay ang lambing mula sa kanyang tito. Bakit ba ito ganito sa kanya? Samantalang ikakasal na ito. Nakakainis. Nung huli silang nakita, inakala niya naging malinaw na sa kanyang lahat. Kahit pa determinado si Eros na makuhang Bustamante family, alam niyang hindi niya ito matutulungan. Para sa isang matagumpay na negosyante tulad nito, alam niyang sa tuwing tinatrato siya nito ng iba, may lihim na siyang nilagay na halaga dito. Na parang may mga ugali itong ipinapakita na tanging sa kanya lamang. Kaya naman iniisip niya na may pagmamahal ito sa kanya. Hindi niya alintana kung nais siyang gamitin ng lalaki, ngunit hindi niya alam kung ano pang meron siya na maaari nitong mapakinabangan. Napansin ni Eros na mumulang kanyang mga mata habang nananahimik, lalo pang hinigpitan ng lalaki ang hawak sa kanyang maliit na kamay habang ang makikitid na itim na mata nito ay nagpakita ng interes sa kanyang iwas na tingin. Ayaw mo ba akong makita? Ang tono ng lalaki ay may himig pagtatampo. Napabalisa si Shera, mariing kinagat ang kanyang ibabang labi. Panandali ang tumingin sa lalaki na may pag-aalangan at pilit na tinatanggi. Hindi naman sa ganon. Paano niya masasabing ayaw niya itong makita? At ngayong alam na nitong hindi yun ang totoo, sinasadya ba nitong pahiyain siya sa harap ng lahat? Labis na nasiyahan si Eros sa hindi nagtutugma ng mga salita at damdamin ni Shera. Bahagyang lumitaw ang ngiti sa kanyang manipis na labi, isang ngiting napakagwapo na mahirap alisin ang paningin sa kanya. Halika na, magsisimula ng sayawan. Ang tinatawag na school dance ay syempre para sa mga batang pangunahing bida. Hindi alam ni Shera kung anong sinabi ng batang babae kay Gabriel. Ngunit ngayon, nakangiti itong naglalakad sa tabi ng bata na parang isang tunay na kasintahan. Hindi na malaya ni Shera na naglalakad na rin siya sa tabi ni Eros, habang palihim niyang sinusulyapan ng matalim na guhit ng mukha nito. Nag-alinlangan siya ng matagal bago mahina ngunit seryosong nagsalita. Tito, naging mabuti sa akin ang pamilya Bustamante. Kung ang tanging hangarin mo'y sirain sila, hindi ko magagawang gusto mo. Habang sinasabi niya ito, unti-unting ibinaba ni Cher ang kanyang paningin, ramdam ang bigat na sakit sa kanyang puso. Iniisip niya na kung ipapaliwanag niya ng malinaw kay Eros, ang mga kahinatnan nito at wala itong makukuhang pakinabang. Baka kusa na siyang bitawan ng lalaki, ngunit ang naging tugon lang ni Eros sa isang ngiti. Tito, nakikinig ka ba sa akin? Hindi siya sinagot ni Eros. Sa halip binago nitong usapan. May nakuha ng bakas tungkol sa kinaroroonan ni Lorraine Rosales. Napatigil si Cher at kaagad na kumislap ang tuwa sa kanyang mga mata. Hindi sinasadyang hinawakan niyang kamay ni Eros. Nanginginig habang mahina niyang tinatanong. Nasaan siya? Ang huling natukoy na lokasyon niya ay sa isang mental hospital sa May Ilog. Sagot ni Eros habang pinagmamasdan ang labis na kasabikan sa mukha ng dalaga. Sa likod ng kanyang madilim na mga mata, tila may iniisip siyang iba. Ngunit nakatakas siya mula doon, kaya't kailangan pang magsagawa ng masusing pagsisiyasat upang matuntun siya. Sa kabila ng lahat, isa itong magandang balita. Malalim na huminga si Shera at sa wakas ay lumitaw ang isang maliwanag na ngiti sa kanyang magandang mukha. Sa kislap ng kanyang mga mata, taus-puso siyang nagpasalamat. Salamat sa patuloy mong pagtulong sa akin. Napakahalaga nito para sa akin. Madaling sabihin ng salamat pero wala siyang maibigay na regalo ng pasasalamat. Napagtanto ito ni Shera, kaya unti-unting nawala ang kanyang ngiti at may bahagyang pait sa kanyang mga mata. Ano pang magagawa ko para sa iyo, Tito? Gumiti si Eros ngunit hindi sumagot. Sa halip, inangat niyang kanyang kamay at marahang ipinatong sa tuktok ng ulo ng babae. May ingat na iniwasan ng sugat sa noon nito. Alagaan mo sarili mo. Ang kanyang tinig ay puno ng lambing at ang kilos niya ay likas na natural. Kaya sa sandaling nakalimutan ni Cher ang paligid, natulala ito't tumitig sa malalim niyang mga mata. Ang ganitong kilos sa harap ng maraming tao ay maaring ituring na lubhang malapit sila sa isa't isa. Lalo na't ang gumawa nito ay si Eros, ang pangalawang Panginoon ng pamilya Bustamante, nabantog sa kanyang pagiging malamig at matipid sa emosyon sa buong Pilipinas, lalo na sa kamay nilaan. Namangha ang mga magulang na kasabay nilang pumasok. Ang mga babaeng naroon ay nag-iisip kung paano lalapitan si Shera. Ngunit bago pa sila makalapit, isang malambing at matamis na tinig ang nagmula sa likuran.
Eros, nandito na ako. Mabilis na natauhan si Shera. Bago pa siya makaalis mula kay Eros, nakita niyang dumarating si Marlene, ang babaeng may maharlikang kagandahan at matikas na postura. Nang walang pag-aalinlangan, kinuha nitong kaliwang kamay ni Eros at tinitigan siya ng malamig. Miss Salvacion, ang galing naman. Nagkataon lang ba na nandito ka rin? Sa kilos pa lang nito, malinaw na ipinakita kung sinong tunay na may karapatang tumayo sa tabi ni Eros. Dominante ang dating nito na parabang kinukuhang teritoryo mula siya ng aagaw. Walang naisagot si Shera. Gamit ang buong lakas, pinilit niyang alisin ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ni Eros. Ramdam niyang hindi na siya dapat nandito. Si Marlene lang ang fiancé ng lalaki sa mga mata. Nang mga nakapaligid, siya marahil isang katawa-tawang nilalang lamang. Nang makita ni Marlene na umatras si Shera, nang hindi lumalaban, bahagyang tumingala ito, ngumiti ng may kumpiyansa at sa isang malambing na tinig, sinabi kay Eros. Nagtitraffic sa daan, muntik na tayong mahuli. Halika na, pumasok na tayo. Mahigpit na pinisil ni Eros ang kanyang kanang kamay at nanatili pa rin sa kanyang palad ang bahagyang malamig na temperatura ni Shera. Isang sandaling pagbabago ang dumaan sa kanyang madilim na mga mata at walang mabasang emosyon ang lingunin niya si Marlene. Habang unti-unting lumalayo ang dalawang tao tila perpektong tugma sa isa't isa, agad namang napunta ang pansin ng lahat kay Shera na iwang mag-isa. Baka naman yung dumating kanina ang legal na asawa ni Mr. Bustamante. Tapos ito yung ex-wife o kabet. Bakit mo pa iniintindi? Singhal ng isang babaeng may mataas na antas sa lipunan na kanina lang ay nagbabalik na makipaglapit kay Shera. Padabog niyang nilingon ang figura nito mula sa malayo na may halong pang-aalipusta. Walang pakialam kung maririnig ito ng dalaga o hindi. Nandyan na ang totoong may-ari. Bakit pa natin siya papansinin? Hayaan na natin siya. Hindi natin siya kailangan. Pero tingin ko, mahirap lapitan yung bagong dating. Ano bang pwede nating gawin para mapansin niya tayo at maipakilala tayo kay Mr. Bustamante? Dahan-dahang sumuot sa pandinig ni Shera ang mga usapan. Kung aalis siya ngayon, baka may konting dignidad pa siyang mailigtas. Ngunit nang maalala niyang mataas na inasahan ni Gabriel na makasama siya sa sayaw na ito, tumigil siya sa pag-atras. Pinagtagpo niya ang kanyang lakas ng loob at diretsyong pumasok sa bulwagan. Sa kabila ng mga mapunuring tingin ng lahat, na tao ang loob ng hall, ang mga magulang na lalaki at babae ay pinaghiwalay ng mga guro at binigyan ng magkakaibang gawain. Habang matatag na nakatayo si Shera sa pintuan, agad niyang naramdaman ang mga mapanuya at malamig na tingin na ibinabato sa kanya. Habang ang mga kalalakihan ay pumunta sa ibang gusali upang maglipat ng mga mesa at upuan sa loob lamang ng 10 minuto. Kumalat na sa buong hanay ng mga magulang ang balitang si Marlene ang tunay na fiancé ni Mr. Bustamante. Takot ang lahat na makagalit si Marlene, kaya iniwasan nila si Shera na parang salot. Hindi lang nila tinatanggihan siyang kausapin, kundi ayaw rin nilang tignan siya ng diretsyo. Kahit ng pagtabi dito sa upuan ay ayaw nilang gawin. Ang tanging nalito ay ang guro ni Gabriel. Naalala niya na minsan nang ipinakilala si Shera bilang ina ni Gabriel, kaya lumapit siya dito at ngumiti. Ang mga batay pupunta muna sa kabilang silid upang mag-ensayo. Dito na lang tayo para ihanda ang susunod na mga inumin. Maaari ka bang sumama sa amin? Anyaya ng guro sa kanya. Siyempre, tumango si Shera at sumunod sa guro patungo sa isang sulok ng silid, saka inayo sa mga bote ng fruit wine ayon sa hinihingi ng paghahanda. Samantala ang mga marites na ginang ay nagbubulungan at pinagtitinginan siya. Halatang iniiwasan siya. Buti na lang at sapat ng mga trabahong ito para sa isang tao kaya walang nangyaring kahiya-hiya. Dahil napagpasyahan niya na manatili, pinilit ni Shera na huwag nalang pansinin ang mga usapan at nagtuon na lamang sa kanyang ginagawa. Hanggang sa biglang may aninong humarang sa harapan niya. Tinatakpan ng mainit na sikat ng araw mula sa bintana. Napapikit siya ng bahagya at nang itaas niyang kanyang tingin, nakita niya si Marlene na nakatayo doon. May hawak na isang tasa ng matamis na inumin. Ang malamig at nandidiring tingin nito ay kitang-kita at nibakas ng dating pakitang tao, ngiti ay wala na sa kanyang muka. Mabilis na bumilis ang tibok ng puso ni Shera. Ano kailangan mo? Mataas ang tingin sa kanya ni Marlene at unti-unting lumitaw sa gilid ng kanyang mga labi ang isang mapanuyang ngiti. Wala naman, gusto ko lang ibigay sa iyong inumin na to.
Mukhang napakasipag mo, kaya ipinagtimpla kita. Kung masyadong mapanlinlang ang kabaitan, may masamang balak itong kasama. Hindi agad naisip ni Shera kung anong layunin ni Marlene, pero hindi na naging hadlang upang kagad niyang tanggihan ang inumin. Salamat, pero hindi ako nauuhaw. Sa tingin ko, wala kang karapatang tumanggi dito. Binaba ni Marlene ang kanyang boses. Saka biglang ngumiti ng inosente na para bang pumayag si Shera sa kanyang alok. Wala siyang pakundangan na sinilid ang tasa sa kamay ni Shera. Dahil sa lantad na puot ni Marlene, agad nagduda si Shera at nag-ingat sa inumin na pinipilit nitong ibigay sa kanya. Ngunit sa gitna ng pagtutulak at pagpipilit, biglang natapon ang mainit na likido mula sa tasa, diretsong bumuhos sa kanilang mga kamay at braso. Napabalikwas ang mga ginang na nanonood mula sa malayo, sabay bitaw sa kanilang ginagawa at dali-daling lumapit kay Marlene. Sa isang iglap, naginit ang mga balat na nabuhusan ng inumin at lumitaw ang ilang paltos na kitang-kita. Napasinghap si Shera habang tinitiis ang hapdi, saka tumingin kay Marlene na ngayon ay naluluha at agad niyang naramdaman ang pagbagsak ng kanyang loob. Nahulog na naman siya sa patibong ni Marlene. At ngayong umabot na sa ganitong punto, ang pangyayari hindi na kailangang magsalita ni Marlene. May ilan nang lumapit para ipagtanggol siya at kaagad na inakusahan si Shera. Si Miss Marlene ay nagmalasakit at personal pang nag-abot ng inumin sayo para hindi ka mapagod pero hindi mo lang tinanggap. Sinadya mo pang itapon sa kanya ang mainit na kokwa. Tama, mukha kang mahina't marupok. Paano mo nagawang maging ganun kabrutal? Ang mga kamay ay pangalawang mukha ng isang babae, lalo na kay Miss Marlene na napakaganda. Paano mo nagawang saktan siya? Sa mga sandaling yon dumating ng lalaki, bitbit ang mesa at upuan. Pagkapasok nila sa bulwagan, agad nilang napansin kung paano pinalibutan ng kanilang mga asawa si Marlene habang inaalam ang kanyang kalagayan. Habang walang habas na pinupukol ng paratang si Shera na nag-iisang nakatayo sa gitna. Nagpalitan ng tingin ng ilang lalaki. Kung ibang pagkakataon lang ito, sapat na ang kaakit-akit na figura ni Shera na tila isang babaeng tinakwil upang mahikayat silang lapitan siya at ipagtanggol. Ngunit sa pagkakataong ito, walang sinuman ang naglakas loob na magsalita. Biglang may sumigaw. Nandito na si Mr. Bustamante. Otomatikong lumuwag ang kumpulan. Nagbibigay daan kay Eros na dumating ng bahagyang nahuli. Habang papalapit ang lalaki, tila noon lang napagtanto ni Marlene ang nangyari. Pakunwaring nahihiya, dahan-dahan niyang itinagong kanyang mga kamay na may paltos sa likod, saka bahagyang kumurap upang iwaksi ang manipis na ambon ng luha sa kanyang mga mata. Pasensya na, kasalanan ko to, ang tanga ko kasi. Hindi ko naayos na nahawakan ng inumin habang inaabot ito ni Miss Marlene. Huwag mo nang takpan ang kasalanan ng babaeng ito. Isang ginang na nakasuot ng lilang bestidang nagtaas ng kilay. Punong-puno ng pagkadismaya. Lahat kami nakita kung paano niya sinadya kang binuhusan ng inumin. Kung patuloy mo siyang palalagpasin, mas lalo lamang siyang magiging mapangahas. Tama! Isa pang ginang ang ayaw magpahuli at kaagad na sumabat. Nakita ko mismo na sarili kong mga mata. Ngunit bago pa niya matapos ang sasabihin, dumilim ang mga mata ni Eros at matalim na inikot ang tingin sa paligid. Biglang bumalot ang katahimikan sa buong bulwagan. Sa gitna ng katahimikan, marahang inangat ni Eros ang mga kamay ni Marlene at sinuri ang malulubhang mga paso. Sa kabahagyang kumunot ang kanyang noo. Shera, bumuntong hininga siya ng marahan at ang madilim niyang mga mata ay tumitig ng malalim at seryoso kay Shera. Tila may iniisip. Matagal bago niya ibinaling ang tingin sa iba. Sa ilalim ng paningin na napakaraming tao na natiling kalmadong kanyang boses, walang bahid ng emosyon, ipinapakita ang kanyang malamig at matatag na ugali. Humingi ka ng paumanhin kay Marlene. Ang tingin niyang yun kay Shera ay walang dudang nagpapakita ng matinding pagkadismaya sa babae. Sa puntong ito, tila wala na siyang interes pang tignan itong muli. Muli siyang dumating bilang isang tagapagtanggol, ngunit hindi na para kay Shera. Habang unti-unting lumalalim ang sakit sa kanyang puso, nawala ang pagkalito sa mga mata ni Shera at napalitan ng mapait na panunuya sa sarili. Sa talas ng paningin ni Eros sa mundo, hindi siya makapaniwalang hindi nito nakita na lahat na nangyari ay isang palabas na sinadya ni Marlene. Ibig sabihin, alam niyang lahat, ngunit sa pagitan ng pagsakripisyo sa kanya at sa pagpili kay Marlene, pinili ng lalaki ang huli. Napaatras siya ng isang hakbang, sabay na patawa.
isang tawang puno ng kawalan ng pag-asa. Sa buong buhay niya, minahal niyang dalawang lalaki. Si Douglas na niloko siya at winasak ang kanyang buhay, at si Eros na nagturo sa kanya kung paano tumanda ng may pagkukunwari. Napagtanto niyang mas masakit pala ang nakitang katotohanan kaysa sa malinlang. Ang hapding tumatagos sa kanyang mga buto ay nagpatino sa kanyang isang kirot na hindi niya kayang dayain kahit na ang sarili niya. Sa harap ng mapanuri at mapanuyang mga tingin, unti-unting lumapad ang ngiti sa mga labi ni Shera. Mahina siyang tumango, tila lutang, at sa bawat salitang binitawan niya ay may kasamang hiya at pagsuko. "Patawad, Miss Marlene." "Pakiusap, patawarin mo na ako." Bahagyang nainis si Marlene nang makita niya ang sirang emosyon sa mga mata ni Shera. Saglit na nanigas ang peking ngiti sa kanyang muka. "Miss Salvacion, kasalanan ko to. Naging pabaya lang ako. Hindi mo kailangang sisihin ang sarili mo." Sagot niya, pilit pinapakalma ang sitwasyon. Hindi sumagot si Shera, bagkus, ngumiti lang at saka lumakad papalayo. Itinulak ang mga nakaharang sa kanya. Sa pagdaan niya kay Eros, iniwan niya ito ng isang mapait na ngiti. Dahil sa gulong nangyari, hindi kaagad natuloy ang pagbubukas ng sayawan. Nagsimula ng mag-alisa ng mga bisita. Bawat isa ay may sariling palusot upang iwanan ang silid. Naiwan sa loob sina Eros at Marlene nang tuluyang maglahong mga yabag. Marahang ibinaba ni Eros ang kamay ni Marlene at nagsalita ng walang emosyon. "Marlene," kalma ang tono niya, mas malamig pa kaysa nang utusan niya si Shera na humingi ng tawad. Ngunit sa halip na magpakalma, mas lalong nanginig si Marlene. Mabilis siyang tumingin sa lalaki. Ang malamig na lalim ng mga mata nito ay parang yelo. Walang emosyon, ngunit nanatiling hindi matatawaran ang taglay nitong kagapuhan. Kinagat ni Marlene ang kanyang labi at mahinahong nagsalita. Pilit na nagpapakita ng hinanakit. "Eros, ako." Hindi niya pa natatapos ang sasabihin nang putulin siya ng lalaki. Ang madilim nitong mga mata ay parang walang buhay, at ang maninipis nitong labi ay bumukas at nagsara sa isang babala. Wala nang susunod na pagkakataon. Habang naglalakad palayo sa paaralan, biglang tumunog ang cellphone ni Shera sa kanyang bulsa. Sa gitna ng abalang kalsada, dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang telepono gamit ng mga daliri. Hindi niya natinignan kung sinong tumatawag. Wala sa sarili niyang sinagot ito. "Hello?" Mula sa kabilang linya, isang pamilyar na tinig ang sumabog sa kanyang tenga. Kalokohan. Sa telepono galit na galit ang boses ni Alfonso. "Ang iyong ina ay natake sa puso't na ospital. Alam mo bang tinanggihan ni Douglas ang trabaho at dinala si Thea dito? Nasaan ka? Dumiretso ka na sa First Hospital." Nagulat si Shera. Ang kanyang nalalaking mga mata ay muling nag-focus. Agad siyang tumakbo sa gilid ng kalsada upang sumakay ng taxi nang hindi nag-iisip. "Kamusta siya? Malubha ba? Anong sinabi ng doktor?" "Hindi mo maayos sa mga problema sa pamilya. Kaya ang iyong ina ay kailangan pang mag-alala tungkol sa iyo sa ganitong edad." Mura ni Alfonso. Hindi mo lang binanggit si Evelina, ang totoong may kagagawa ng lahat. "Sinasabi ko sa iyo, hanggat ako'y nabubuhay, hindi kita papayagang makipaghiwalay kay Douglas." Nasa loob ng taxi, dali-daling ibinigay ni Cher ang address. Nakakunot ang noo niyang sinagot. "Kumustang kalagayan ni Mama? At alam mong gusto kong makipaghiwalay dahil kay Evelina." "Tumahimik ka. Tigilan mo ng pagbibintang sa kapatid mo." Nag-aapoy sa galit si Alphonse at sinermonan ng anak na hindi niya kailanman kinilingan. "Hindi mo mapanatili ang pagmamahal ni Douglas. Kahit ano pang ginawa ni Evelina para yun sa'yo at sa pamilyang ito. Kung hindi dahil sa kanya, sa tingin mo ba, maghihintay si Douglas sa labas para hintayin kang makalabas ng kulungan? Imbis na pasalamatan mo si Evelina, sinisisi mo pa siya at pinapayagan mong si Elizabeth, ang baliw na babaeng yun, ay pumunta sa bahay mo para murahin siya. Ayaw mo talagang hayaang maging payapang aming pagtanda, hindi ba?" Habang pinapagalitan siya ni Alfonso, nanlumo si Shera. Namutla siya at nanginginig sa kabila ng matinding init ng araw. Sa nanginginig na mga kamay, ibinaba niyang tawag. Wala siyang pakialam sa nagtatakang tingin ng driver. Yumuko siya, mariing kinagat ang kanyang labit, lumuha ng walang patid. Samantalang sa ospital, nakatitig si Alfonso sa kanyang telepono habang tumutunog ang patay na linya. Sa matinding galit, tinapon niya ito sa sahig. Sa tabi niya, maingat na inobserbahan ni Evelina ang sitwasyon. Lumapit siya na may kunwaring pag-aalala at marahang nagtanong. "Papa, nakontak mo na ba si Shera?" "Wala naman pusong babaeng yan para sa pamilyang ito. Anong silbi ng pakikipag-ugnayan sa kanya?" Muling nag-init ang ulo ni Alfonso habang sinisiraan si Shera sa harapan ni Evelina.
Ngunit sa huli pinakalma niyang sarili at nagtuon sa mas mahalagang bagay. Nabayaran na ba ni Douglas ang bayad sa ospital ng mama mo? Napalunok si Evelina nang marinig yun, ngunit sa huli tinago ang kanyang pag-aalma. Sige papa, huwag kang mag-alala, sasabihin ko sa kanya. Mabuti naman, niloko niyang dalawa kong anak na babae, kailangang masagasaan ko ng gustong batang yun. Hindi man lang napansin ni Alfonso ang pagkainis ni Evelina at abala sa pag-iisip kung paano makakakuha ng pera mula sa pamilya Bustamante. Bagamat binayaran na ng matandang ginang ang lahat ng kanyang utang, alang-alang kay Shera, tinigil din itong sustento niyang nagtatanggap kada 3 buwan. Sanay siya sa marangyang pamumuhay, kaya't nang mapilitan siyang mamuhay tulad ng isang ordinaryong tao, pakiramdam niya'y mas mabuti pang patayin na lang siya. Papa, okay lang na sabihin mo yan sa harap ko, pero wag mong ipapaalam kay Shera. Namulang mukha ni Evelina sa kahihiyan at nainis niyang ipinilipit ang dulo ng kanyang damit. Kung hindi lang itong kanyang tunay na ama, matagal niya na lang pinutol ang lahat ng kaugnayan sa lalaking ito at hindi na siya kinausap kailanman. Ano ngayon kung malaman niya? Sa tingin mo ba natatakot ako sa kanya? Lalong lumakas ang loob ni Alfonso sa halip na maghinay-hinay. Bahagyang naningkit ang kanyang mga mata habang mayabang na tinapunan ng tingin ng tiyan ni Evelina. Dati, pinipilit ko siyang bigyan ng anak ang pamilya Bustamante. Pero ngayong ikaw na mismong nagpupursige, huwag mong asahang mabubuhay ako sa ilalim ng kagustuhan niya. Papa, nag-aalalang kunot noon ni Evelina habang palingalinga sa paligid. Natatakot na biglang lumabas si Douglas mula sa silid ng hospital. Tama na, nandito na si Shera. Galit itinapon ni Alfonso ang sigarilyo. Biglang tumayo at mabilis na lumapit sa payat na figura.